Ang Christianity, isang relihiyon na way of life, kalinisan, kabutihan sa kapwa, walang bisyo, walang kung ano-anong masasamang intensyon sa puso. Yun po ang Kristyanismo. Tayo Kristiyano, tapos nakaluhod tayo sa mga kahoy, bato, tanso, bakal, plastic, fiberglass. Paano tayong Kristiyano nun? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at nagbabalik na naman po tayo sa ating pong regular episode and I'm very happy to see you once again. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan mga ka-U3 pagkatapos po ng ilang mga bagyo na dumaan po sa ating bansa. But anyway, for this episode, ang ating i-feature po ang pinaka-popular of course na preacher dito po sa U3, si Brother Eli Soriano ng MCGI at ito po ay another compilation ng actually about sa 1,000 years na reign. And we'll be also featuring yung pati ng death din ni Jesus Christ. Actually mga ka-U3, part 3 na po ito ng ating pong serya ng mga video reaction patungkol nga po sa konsepto ng afterlife dahil November pa rin naman po ngayon. And this topic, kasama po ng another topic which is gambling. Yan po ang dalawang binoto ng ating pong U3 members. Sa mga nakakaalam po, ang mga U3 members po natin ang grupo ng mga solid talaga at mga loyal na followers po ng U3. And sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member din po ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Paalala lang po, hindi po ako pastor, hindi po ako mahangaral, isa lamang po akong hamak na video reactor. So ibig sabihin po, dahil hindi ako member ng Church of God, there's a great possibility I may agree, but sometimes I may also disagree mga ka-U3. So if everything is clear, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go! Isahan na po natin. Baka hindi tayo makatapos, mga kapatid. Opo. Si Mr. Manny Dizon, isang nagsusuri. Pagkatapos, isusunod natin si Mr. Ryan Ko. Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Doon po sa Luke chapter 23, verses 42 to 43. Pakilagay sa screen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito po yung isang pinangakuan ng Panginoon na isasama niya sa paraiso yung isang magnanakaw. Ang tatanong ko lang po, Brother Eli, yung po bang ang Panginoon nung mamatay and at the same time, namatay na rin yung magnanakaw, personal po ba niyang dinala sa paraiso? At saan po matatagpuan yung paraiso na sinasabi ng Panginoon doon? Let us examine first kung ano po ang laman nung nasa sa talata. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. If we are going to interpret this in the norms of man, para ba lalabas, nung oras na yon, magkakasama na sila pupunta sa paraiso. Alam niyo po, mali yung ganong aspeto Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ganon po si Kristo kung magsalita, nilalagay niya na ngayon Bibigyan ko kayo na example, na kung magsalita siya, nilalagyan niya nung ngayon. Kung ang ibig sabihin, effective immediately, nilalagyan niya na ngayon. Basahin natin at 5:25 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang mga karinig ay mga bubuhay. Paggamit niya nung salitang ngayon, ini-emphasize niya at this present moment in time. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, dumarating ang panahon at ngayon nga. Ibig niya sabihin, this present moment. Parang ganun yung sinabi niya sa Lucas. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, sinasabi ko na sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Yung pong kakasamahin, hindi naman magkasama na Kakasamahin. That is future. Future form. Kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ibig sabihin? Si Kristo po, nung namatay sila pareho. Si Kristo bumaba pa sa ilalim. 3 days and 3 nights siya. Kung agad-agad sasama niya,
maisasama niya sa ilalim, hindi sa paraiso. Pakinggan niyo sa unang Pedro 3, pakilagay sa screen. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga swail. Kanyo, na ang pagpapahinuod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, something like that. Nung pala po si Kristo mamatay, hindi naman siya agad bumunta sa langit eh. Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na nung unang panahon ni Noe, mga swail. Yung mga swail nung panahon ni Noe, binilanggo ng Diyos. Pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya pa yun eh. So hindi agad siya pumanik sa langit. Ngayon, after 3 days, nag-resurrect siya na po siya uli. Pagkabuhay niya po mag-uli, 4 na pong araw pa siyang nangaral uli sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 1. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Namatay siya, pumunta siya sa kalaliman, 3 days and 3 nights siya. Pagkatapos nun, nabuhay siya maguli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya maguli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain pa nga siyang kasama ng mga apostol eh. Pagkabuhay niya maguli. Gis 39 ng Juan hanggang 40. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag. So hindi siya agad pumunta sa langit. Ano ngayon ang kahulugan nung sinabi niya doon sa magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ho, kakasamahin, sa hinaharap pa po yun. So, ang tanong ko rin po nito from the past video episode natin, why did he do that? Ano ang sense nun kung sila ay nakabilanggo doon, no? Yung mga espiritu na yan, does it mean na meron po silang chance for, well, a shot at salvation, mga ka-U3? So, what's the point of teaching them during that time? So, sana po sa mga members po ng Church of God, you can also type below, mga ka-U3, ano pong masasabi niyo po dyan? Or maybe it's something that was already explained po sa inyo dati pa sa mga Bible studies po ninyo. At gusto ko rin po i-mention that I appreciate Brother Eli in clarifying na yung paraan ng pagsasalita ng Diyos, where yung word po na ngayon na ito po ay tumutukoy sa this present moment, kumbaga, no? So mahilig daw po si Jesus Christ sa pagsabi po ng ganyan, pero hindi po yan currently na magkasama na sila, dahil ang phrase naman po is kakasamahin kita sa paraiso. So future form daw po yun. Actually, yung magnanakaw na yun, wala pa sa paraiso yun ngayon. Wala pa. Bakit po? Asan ba yung paraiso? Pakinggan nyo sa 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Inagaw siya hanggang sa 3 langit. Alin ba yung pinag-agawan na yun? Ano ba yun? Basa. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So, ang paraiso po nasa 3 langit. Doon po pumunta si Kristo nung siya'y pumanik sa 3 langit. Wala ho siyang kasama ron. Nang pumunta siya, siya lang mag-isa. Hindi niya kasama yung magnanakaw. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 4:8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag,
at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yung bumaba sa kailaliman ng lupa, di ba nung tatlong araw, bumaba siya sa kalaliman. Yung bumaba, siya rin namang umakyat. May kasama ba siya? 1, 3. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Kaya po, nung pumanik siya, siya mag-isa lang pumanik. Ano ibig sabihin? Kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating pa ng araw yon, yung mga maliligtas, kasama yung magnanakaw, kasama si San Pablo, kasama San Pedro, kasama yung mga unang Kristiyano, dadalhin niya doon sa paraiso. Alam niyo kung kailan yon? 14:1. Pakinggan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Mangyayari yun. Pagbalik niya uli, muling paparito ako. Mauna na ako, hahanda ko yung kalalagyan nyo. I will prepare a place for you. Pag na-prepare ko na, babalikan ko kayo. Bumalik na hubas siya. Hindi pa. O yung magnanakaw nandito pa. Ba't sabi ni Kristo, kakasamahin niya. Sabi naman niya, kakasamahin niya. Hindi naman niya sinabing, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon magkasama na tayo sa paraiso. Wala pa Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Magaganap yun pagdating niya ko. Ganun po yan. Salamat po. Sunod po natin si Mr. Ryan Ko, isang UCCP. So ito po mga ka-UFA, still on the idea of salvation pa rin naman po, ano? I think we have around 4 videos for this particular po na episode na video compilation. So the next question will be about afterlife, and then the remaining 2 will be in English actually. So let's continue here. Thank you. I would like to thank God for giving you spiritual gifts and you, Brother Early, for saying yes when God called you. English na pala. I like adventure, Brother Eli, and then I watch you on my home screen. I have 2 questions, if you please. Yes, by all means. Okay, first, you have answered this early for saying yes when God called you. Thank you. I like adventure, Brother Eli, and then I watch you on my home screen. I have 2 questions, if you please. Yes, by all means. Okay, first, you have answered this earlier. My question supposed to be is, where is God now? I believe He was resurrected, and you have answered that. Now, please consider my second question. I receive and believe Jesus Christ, and that He gave me the right as His Son. Now, if I will die now, where will be my soul's destination, since I am an adventurous person? Please enlighten me about my soul's destination from the time I died till the final judgment. Kindly explain this to me. Thank you. Let us consider first the circumstances about your person. Where are you now? Are you now under the stewardship of Christ? Are you now a follower of Christ? You see, Christ, He is in paradise right now. And His disciples or His believers shall also be in paradise. But how can you be considered as a disciple or a real believer of Christ? Let us read 8:31 of the book of John. Then said Jesus to those Jews which believed on Him. These were Jews who really believe on Christ. And He said unto them,
if ye continue in my word, ye are my disciples indeed. Yan. Sa Bisaya, ang pagkakasabi, ganito. Busa mingon si Jesus sa mga Hudyo ngaming tuo kaniya. Kung kamo managpabilin sa akong pulong, nan matuod gayod nga kamo mga tinun-an ko. Ayan. To be a real disciple of Christ, kailangan you have to continue in the Word. Hindi po pwede na naniniwala ka lang. Because these Jews really believe in Him. But He said unto them, to the Jews who believed on Him, if ye, the word if there is conditional. Of course. If you will not, then it will be the other way around. Correct. But if you continue in my word, ye are my disciples indeed. And the disciples of Christ were promised by Christ to be with Him in paradise. So, you have to assess yourself first. Where are you going? Where are you headed to? Where is your soul bound to go? Are you a disciple? That must be answered first. Are you a disciple? And if you are a disciple, are you following Christ? What is the real meaning of a disciple of Christ? 12:26 of the book of John, it says, if any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. That's the condition. Where I am, there shall also my servant be. Who is a servant? Why are you a servant? Or how can you consider yourself as a servant if you are following Christ? So, to follow Christ is not just to say, I will follow Him wherever He may go. Lararan, lararan, laran. Meron ganun eh. Are you going to follow? Oh, babae ka. Example, you are a woman. Are you going to follow Christ? Okay, before we continue, I think yung reference doon ni Brother Eli, parang ano yun sa Sister Act ba yun? I will follow him. Very interesting story, I believe, ng mga madre, no? Kung di po ako nagkakamali. Isa po yun sa mga song doon, sa Sister Act nga. But anyway, dito sinasabi ni Brother Eli, kumbaga, ano yung mga preconditions muna for us to have a good understanding on where a soul may go, di ba? So sinasabi niya, first, there has to be a distinction. And we know that because of the phrase that was used by God here, which is if, kung ganito ka, eh di mapupunta ka. If hindi ka ganito, then hindi ka masasama. Something like that. So, Brother Eli is quick to point out and to distinguish sino ba yung totoong follower, no? So, isa sa mga sinasabi doon kanina, you should continue in my word. Ayan ang isang, song sa Bisaya pa, timailhan. Ayan, sign na ang isang tao nga, isang tunay na disipulo, tunay na follower. And I like how Brother Eli also further explained the concept of what really is a true disciple. Then, hear this. 1 Timothy chapter 2 verse 9, in like manner also that women should adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearl or costly array, but it becometh a woman professing godliness with good works. Are you a woman follower of Christ? You must be found in this situation. In like manner also, that women adorn themselves with modest apparel. Bawal po ni Kristo, kapatad, igsoon ang nagalabas-labas sa pusod. Igsoon, bawal ni Kristo ang nagalabas-labas, asingit. Disciple ka, you must dress like a disciple. Naniniwala ba kayo? Nasa Bible yun. It's a part of the gospel. But if you dress any kind of dress that you want to wear, then you are not a disciple. Mabigat po ito. Excuse me for telling you this. I just want to emphasize that if you are going to really be a disciple of Christ, you have to continue in the words of Christ. And these are the words of Christ. If a woman that profess godliness or practice piety and piousness, being pious, we have to dress like a real Christian or a real disciple. In like manner also, women should adorn themselves with modest apparel.
with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or golds or pearls or costly array. This may not be sweet-sounding to the ears of other women, but I have to speak the words of truth because it is in the Bible. Walang bra, nakalabas yung kalahati. Pag tinignan mong ganun, may maiisip ka. Hindi bali kung bata ka. Diba? Yung batang pasusuin, 1 year old, 1 and a half, pag nakakita ka ng breast, pag nagugutom ka, you really want the breast of your mother, diba? Pero pag hindi ka na bata at nakita mo yung breast, iba na naiisip mo ron. Hindi ba ganon, mga kapatid? Yun, masama yun. Sa Kristiyano, masama yun. Unang Juan, 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loveth the world, the love of the Father is not in him. Or, all that is in the world are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. Pagka po pala meron nang nakikita sa yung lust of the eyes, pangit na yan, worldly na yan eh. Makasanlibutan. Sa damit na damit pa lang, marami nang hindi papasa ngayon eh. Labas ang puso. Labas ang dede, o labas ang hita, labas dito, o ano pa ngayon ang mangyayari sa mundo? Kaya ngayon maraming rape, ngayon maraming nagpapalit-palit ng asawa, wala na yung sanctity of the sexual, yung sinasabing process of procreation. Yung process of procreation ngayon, ginagawa na lang sa karsada, sa mga plaza, sa sine, mga dating, mga kung ano-ano. Sinalaula na po natin ang kabanalan ng pagsasama ng lalaki at babae. Kaya, lisya na tayo eh. We are out of the track. Kumbaga sa trendis karil na tayo. Tapos, we claim to be Christians. Ang tawag pa natin, the only Christian nation in the Far East. Mali yun. Paano Christian nation? Libreng-libre sa atin ng inuman ng alak? Ha? Libre sa atin ng bisyo. Ang sugal dito sa atin, libre. Tapos meron tayo, we have the guts to say that this is the only Christian nation in the Paris. If Christianity is like that, I will not anymore believe. Ang Christianity, isang relihiyon na way of life, kalinisan, kabutihan sa kapwa, walang bisyo, walang kung ano-anong masasamang intensyon sa puso. Yun po ang Kristyanismo. Tayo Kristiyano, tapos nakaluhod tayo sa mga kahoy, bato, tanso, bakal, plastic, fiberglass. O, paano tayong Kristiyano nun? Marami pong dapat i-consider. Alright, but before we continue there mga kayuti, syempre yung tinutukoy po ni Brother Eddie, yung essence kumbaga ng pagiging tunay na Kristiyano. And of course, hindi ko rin po masisisi on how we call ourselves in the Philippines because kumbaga kung sa category ng ating faith nga, totoo din naman talaga na Christianity din naman, no? In fact, majority of this, mga Katoliko. And then next to that, we have Iglesia ni Cristo, we also have of course Islam. But overwhelmingly, it's the majority of Christian sects and denominations. So kaya po tayo Christian country. Although as to the idea na we are the only Christian nation in the Far East mga kayuti. Of course, meron na po kasi ding isang bagong bansa. Ito po ang Timor-Leste. At sila din po ay majority po sa kanilang populasyon ng kanilang bagong bansa ay mga Kristiyano rin, mga Katoliko rin po actually. Dahil po ang lugar po na yan na dating parte ng Indonesia ay naging colony ng mga Portuges. Kaya po meron po silang ibang paniniwala kumpara po sa Muslim majority ng Indonesia mga kayuti. If you are my disciples, you have to continue in my word. Let us abide by the words of Christ. Assess ourselves. Ngayon, tanong natin, I am a disciple. If I die now, where will my soul go? 12:10 of the book of Job. Ito ang sabi. In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind. Temporarily, for the meantime, for the time being, speaking of the time being, for this present moment, namatay ka, yung soul mo nasa kamay ng Diyos. It is in the hands of God.
Pagdating ngayon ng end, yung tinatawag na Judgment Day, what will happen? 37:4 of the book of Ezekiel, it reads, Again he said unto me, Prophesy Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. after death, your soul will be in the hands of God. Then comes the resurrection. What do you mean resurrection? Your mortal body will be resurrected by God. And that is something not to wonder upon. Because it says in the book of 5:28 of the book of John, it says, Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. What will happen? As you die, your breath, your soul, all the spirit that is in you will be in the hands of God. The part of your body which belongs to the soil will go to the soil temporarily. But come judgment or the day of resurrection, those elements or components of your body will again be restructured, assembled by God. If we may call it assembling. Now, bubuhayin ka ng Diyos. Pagkatapos na mabuhay ka, haharap ka ngayon sa hukuman ni Kristo. Puntahan natin sa pasyon. Gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. At dilingan, magwiwi ka, ang Diyos poong dakila, totoong magpapabaya, matuwid ka, matmalisya, ay araw mo palibhasa. Para mabilis, subalit kapag nalagot, ang hiningang lubhang marupok ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Walang magagawan tunay, ang namatay mong katawan, palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman kung ika'y walang sinimpan. Kaya samantalang may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng kagamit-gamit mo na. Pagdating na resurrection, anong susunod? Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman, nyaong sumapok sa tanan, Haring makapangyarihan. Pagdating pala ng paghuhukom, bubuhayin yung mga patay. Paano mabubuhay? At kahit nawalat man, buto natin sa katawan, mag-uuling, magkabisan na ano pat di magkukulang, ay walang kulang yan, ng anumang kasangkapan. Ang lahat ng kaluluwa, papasok ka, pagkaraka
sa katakatawan nila, magpipisa, magsasama sa tuwa o pagdurusa. Amo, pagdating pala ng paghukom, yung nagkahiwa-hiwalay na katawan, mapipisan uli. Walang kulang. Kaya kung menunal ka sa noo, pagka nabuhay ka uli, menunal ka uli doon. Kung may kuntil ka sa ilong, pagka nabuhay ka maguli, may kuntil doon. Yan. If we die, your soul will be in God's hands. And when we say in the hands of God, it is there reserved for judgment day. It is under the loving care of God's hand. Nobody can interfere with your soul. You are safe there. But you are not yet in paradise. Because your body will be resurrected first. Then your soul will be in your body. Then you will face the judgment seat of God in Christ. And if you are worthy, then you will be brought to paradise. But for the meantime, for the time being that you are dead, your soul is in the hands of God. 12:10 of the book of John. If you are already in paradise, there will be no more question, no more problem. Hindi ka makakapasok doon kung wala kang pasis, no? Kung hindi ka papasukin ng Diyos, alam nyo, para sa Diyos, lahat yan mayroong process. Yun lang pagpasok sa kanyang jurisdiction, Gis ko nga ng Juan, basa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Pasok ka sa SM. Dadaan ka sa gwardiya. Titignan pa nga yung mga bag mo Tapos mapupunta ka sa langit, aksidente. Ang pagpunta ron, proseso. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. 14:6 of the book of John. Hindi aksidente yun At Isus mingon kanila, Ana, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa mga kaabot sa Amahan, kundili pinaagi kanako. Kita mo na, pwede ka bang pumunta ron na aksidente? Malaking kalokohan yun. Kaya yung pagpunta ho ron sa tao, pagpunta mo ron, may proseso ka. Gusto mo makarating doon? Sumunod ka kay Kristo. Sumunod ka muna, kapatid. Assess mo, sumusunod na ba ako? Sumusunod ba ako? Sabi ni Kristo, mga lalaki, mahalin nyo asawa nyo. Huwag mong bubugbugin. Pag binugbog mo, hindi ka makakarating sa langit. Sino sa inyo nang bubugbog ng asawa? Tigilan nyo na, hindi kayo makakarating sa... Si Kristo may sabi. Tandaan nyo, si Kristo hindi nagsisinungaling. Ang Ama hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya hindi ka makakapunta ron, hindi ka talaga makakapunta. Dahil alam po natin na ang judgment po ay binibigay po ni Yesu Cristo. Tama po ba? Sa trono, na-discuss na din po kasi natin sa past video reaction natin, there is a great white throne. Actually, may mga details nga po rito na hindi na po talaga, kumbaga, in-depth malaliman ang pag-mention ni Brother Eli. So, hindi na po na-discuss yung 1,000 years mga ka-U3 at iba pang mga detalye nga po. And I understand because he just goes directly to the question naman po, He's just being responsive. Pero yun nga po, sinasabi po ni Brother Eli dito na pag sinabi ng Diyos, it would really happen. It would really happen. If it says na pag ginawa mo itong ganitong kasalanan, you will never go to the kingdom of God. Curious po ako mga ka-U3, paano po yung kumbaga parang doing it in the last minute? Dahil kung titinan din po natin, di ba? Ang nangyari po sa magnanakaw, di ba parang kumbaga sa basketball pa buzzer beater, He believed in Jesus Christ during that time and Jesus said nakakasamahin nga siya sa paraiso. But before that, we could actually assume that he is a bad person dahil magnanakaw nga siya. Nahatulan nga ng kamatayan kasama nga ni Jesus. So dahil naligtas po siya, and let's make a more, kumbaga, extreme example. Si Adolf Hitler po, kilala po na isang napakasamang tao, gumawa ng napakalagim na mga pagpatay. Talagang hindi lang pagpatay, genocide nga Nagkaroon ng Holocaust, ilang milyon, around 6 million po ng mga Hudyo ang kanyang pinapatay bilang leader po ng Germany. So let's pretend na nung 1945, nung pinapaligiran siya at inaatake na, papalapit na yung mga Allied forces, at the last minute, he prayed. He prayed
to God very sincerely na patawarin siya sa kanyang mga ginawa. Parang ganun din, no? Buzzer beater din. So mga ka-U3, will Adolf Hitler be saved if he does that? 21:27 ng Apokalipsis. Basa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Hindi po pwedeng pumasok doon. No means, no way. Basahin nato sa Bisaya. Og walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw. Ni ang nagabuhat sa kalawayan og baka. Kundili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Hindi naman nagsisinungalingan Diyos eh. Pag sinabi niya, hindi makakapasok doon yung mga masasama, yung mga bakak, yung mga nagabuhat sa kalawayan. Ayan, yung mga Lunes, lasing Martes, lasing Miyerkules nasa kasino, Huwebes nasa kabaret. Hindi ka makakapasok doon, kapatid. Kahit ano pang ganun ang gawin mo, talagang hindi ka makakapasok doon. Si Kristo may sabi nun. Huwag natin lokohin sarili natin. Huwag natin lokohin sarili natin. Ang Diyos totoo. Tingnan niyo kung gaano katotoo ang Diyos. Tito 1:2. Sa Bisaya, nga sa paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, nga gisaad sa Diyos, nga dili arang makabaka. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised since the world began. Can He lie? He cannot lie. Hindi pwedeng magsinungaling. Sabi ng Diyos, hindi makakapasok doon ang lasenggo. Hindi naman kita hinahatulan. Mahal nga kita, kaya ko ito sinasabi. Sabi niya, sugarol ka, hindi ka makakapasok doon. Sugal ka ng sugal, papakain mo na lang sa pamilya mo, itataya mo pa sa wedding. Huwag na. Pagka puro kalayawan ang ginagawa mo, puro makamundong bagay, hindi ka raw makakapasok doon. Ang may sabi nun, ang Diyos na hindi pwedeng makabakak. He is a God that cannot lie. Basahin natin ang Hebreo 6. 18. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Is it possible for God to lie? It was impossible for God to lie. Pag sinabi ng Diyos, totoo yun. He cannot lie. It's impossible for Him to lie. Sabi sa Bisaya, 6:18, nga pinaagi sa duha ka butang nga dili mabalhinon nga tungod kanila dili gayud mahimo nga ang Dios magbakak may malig-on nga pagpadasig kita ngaming kalagiw ngadto sa dalangpanan sa pagbaton sa paglaom nga gibutang sa atong atubangan. It is impossible for God to lie. Kaya yung sasabihin natin, omnipotente es Dios, omnipotente. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Lahat magagawa niya. Hindi totoo lahat magagawa ng Diyos. Mali ang perception mo sa Diyos mo. Ang Diyos ko, hindi pwedeng bumalik. Hindi pwede siyang umabante. Santiago 1:17. Basa. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Tanyo? In Him, there is no shadow of turning or there is no variableness. Sa Griego po ang ginagamit dyan, yung salitang paralogy. Ilagay natin sa screen. Paralogy. Transmutation of phase or orbit that is figuratively fickleness, variableness. Walang transmutation sa Diyos. He cannot be lesser now or be greater more tomorrow. No. Yeah. He is always like that. Hindi siya pwedeng ma-diminish, hindi pwede siyang madagdagan, hindi pwede siyang mabawasan, hindi siya pwedeng magbago. Ganun ang Diyos ng Biblia. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Lagi siyang tapat, lagi siyang totoo. Naintindihan mo na ba, kapatid? Thank you po, Brother Amy. Salamat po. Sige po.
Brother Eli, sa edad ko pong ito, matagal na po akong nakikinig sa mga kung sino-sinong mga ngaral. Dati po akong Katoliko nung bata pa po ako, at ang turo po ay ang maliligtas, ang mamanahin po ay ang kaharian ng Diyos na doon sa langit. Yan po ay majority ng mga denomination, religious denomination, na ang kanila pong paniniwala, ang turo po ay sa langit po papunta ang mga maliligtas. Ano po ba ang mga batayan, Brother Eli? Pakibasag po ninyo sa banal na kasulatan ang mga chapter and verses na nagpapatunay na ang mamanahin ng mga maliligtas ay ang kaharian ng Diyos na doon sa langit. Alam niyo po kung ano mamanahin ng maliligtas. 2 Pedro 3:13. Opo, ang nakalagay po dyan, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Sa Bisayan, sabi dyan, apan sumala sa iyang saad, nagapaabot kita sa bagong mga langit o sa bagong yuta. Ayan, bagong langit, a new heaven and a new earth. Yan po ang mamanahin. Pagka kung maliligtas ka kasi, wala nang difference yung langit at lupa eh. Ngayon, mahirap tayo makarating sa langit eh. Pero pag maliligtas ka, may mamanahin ka, langit at saka lupa. Kaya lang, hindi po itong lupang ito. Bagong langit at bagong lupa. Yun po ang paniniwala ko. Ang mamanahin ng maliligtas, bagong langit, saka bagong lupa. Hindi po langit lang. Pero ang pagbalik po ni Kristo, maghahari po siya ng 1,000 taon dito sa lupang ito. Dito sa lupang ito. Pero pagkatapos ho ng paghahari niya, new heaven and new earth pagkatapos niya ho ng paghahari sa 1,000 taon, mawawala ito eh. Susunugin po, susunugin. Pati nga itong langit na nakikita natin, mawawala yan. Papalitan po ng new heaven and new earth. Tama po yun. Wala po tayong pagtatalo. Maraming po salamat. Salamat po. Okay, so there mga ka-youthi, medyo mabilisan nga, pahapya yung patungkol nga sa 1,000 years na na-mention nagtanong. Pero gusto ko lang po itanong dyan, sa mga viewers po natin, dahil na-mention nga po yung new earth and new heaven. My question there is, bakit kinakailangan po na magkaroon pa ng new earth? Dahil yun nga po ang pinangako, The promise was new heaven and new earth. So bakit kailangan pa ng new earth? Hindi ba pwede na new heaven na lang or sa heaven na lang tayo? And also, what does Brother Eli mean there na parang walang gaanong pinagkaiba, yung konsepto ng heaven and earth after we die? So, once again, isasangguni ko po yan sa mga members po ng Church of God, ng MCGI, o kahit na ano pa bang reliyon, mga ka-youthi, kasi maybe there's also a different interpretation po sa inyo po mga sekta, sa inyo pong reliyon, patungkol nga po dyan. So, please comment below. And we will watch now, mga ka-youthi, next na naman na video. So, ito, English daw po ito. So, let's watch this. In a 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ here on earth, will he be seen and will he be to mingle with people here on earth? He will be seen. He will be seen. But necessarily mingling with people. You see, a king reigns without mingling with his own people. A king sometimes only seen in television. Had it not been for television, you will not see the president of the Philippines. There are kings that reign, that do not mingle with people. But the Lord Jesus Christ will be felt. He will be seen by people. Let us read. In the last verse of chapter 6 of the book of Revelation, let us read. And said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. You see? Those people wants the mountains and the rocks of the mountain to fall on them, because they fear that one sitting on the throne, which is God the Father, and the Lamb, which is the Lord Jesus Christ. They said, fall on us, they said to the rock, and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. See, they can see the Lamb when judgment day comes. So, when he reigns upon the earth, they can see him. They can see him. Because during the day of the wrath, the day of vengeance and judgment, they can see the Lamb. They can see him.
but not necessarily that he will mingle with them. Maybe. We cannot tell definitely what will happen in the 1,000-year period because it was not illustrated in the Bible. But there are hints in other verses of the Bible for us to believe that he can be seen. That's my answer to that question. Norian. It is only the saints that will be raised on Jesus' first resurrection. What about those kind and sinless people, but committed little sins? Would they be included in the first resurrection? And is it on the first resurrection that we will be caught up in the clouds? Let us read 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. The verse is clear that those that will be resurrected first are the dead in Christ. Those that are dead in Christ. Maybe a majority of them are saints, real saints. But there are those who were regarded as saints. You know who they are, Brother Joseph? Who are they, Brother Eli? But they qualify because they die in Christ, or they died in Christ. In the book of 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 11, it says, Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. Job, Brother Joseph, is a saint. Do you know of any other people who can be called a saint? Those who have died, Brother Eli, and lived a life of sainthood. Sainthood. Like Zechariah and Amen. Elizabeth. In the book of Luke chapter 1, it says that this couple, on verse 6, it says, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. These are saints. Blameless. But the Corinthians to whom the Apostle Paul was writing then are not saints. They are covetous, fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, abusers of themselves with mankind, thieves, drunkards, revilers, extortioners, which according to the Apostle Paul shall not inherit the kingdom of God. And such were some of you, according to the Apostle Paul. But ye are washed, ye are sanctified. Sanctified means they were made saints. From being extortioners, they were pronounced as saints. Why? Because ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. It is through the working of the Spirit of God in the name of the Lord Jesus that these people who are, how do you say that? Full of blames? Because Zechariah and Elizabeth are blameless. They are walking in the commandments of the Lord blameless. But these people are just the opposite of those two, the parents of John the Baptist. The Corinthians, some of them are just the opposite of the parents of John the Baptist.
So ano po yun mga kayuti? Blameful. But anyway, pasensya na po Brother Elia, I have to pause a little bit there. So gusto ko lang po i-mention mga kayuti, no? Dahil ito na po ang last two na mga videos natin in English, gusto ko lang po i-recap a little bit on the first question earlier na Jesus Christ can be seen pero it doesn't mean na mamimingle, no? Makakamingle natin siya sa panahon po ng 1,000 taon. Ayan. So, kasi may tanong po sa unang parte ng video. The second one, yung konsepto naman po ng pagiging sanctified. Nagustuhan ko po yung sinabi ni Brother Eli dito. Sinabi niya kasi, made as saints. So, iba't ibang uri po ng mga kasalanan. Ano po yung makikita natin na na-mention kanina? So, adulterers, effeminate, thieves, at iba pa. So, sinasabi dito ni Brother Eli, however, so they shall inherit the kingdom. Dahil sila ay, kumbaga, na-justify, no? They were sanctified, made as saints. Very nice promise, mga kayuti. Dahil syempre alam po natin na tayo po ay nagkakasala. Of course, ang level o degree ng pagkakasala ay nag-iiba, no? Depende sa tao. Pero the point there is, we need something that would justify us if really we are deserving of salvation. So merong nag-justify sa atin, we are sanctified according to Brother Eli here. They are the opposite of Job. But they are sanctified. They qualified because they lived in Jesus and died in Jesus. In the first resurrection, the Bible tells us, the dead in Christ shall rise first. Most of them, of course, are saints, but some of them were sanctified. Some of them were regarded to be saints. They are acknowledged to be saints. Just like the thief on the right side of the Lord Jesus Christ in the Mount of there you go. Golgotha. The thief on the right side is a thief. Yep. A criminal. A condemned criminal. Yep. But he will rise during the first resurrection because he died in Christ. The first to be resurrected were those who died in Christ. The saints and those that are called to be saints or considered saints and justified by the power of God, the Holy Spirit of God, and in the name of the Lord Jesus Christ. Those are the people included in the first resurrection. Plus, those people who are living in Christ also will be caught up together with them in the cloud, with those who were resurrected. The question is, how about those kind people and sinless people? I beg to disagree. There is no such thing as sinless people, because all people commit sins. While we are on this earth, all people, even how kind you may be, you may commit sin. Let us read Ecclesiastes chapter 7, verse 20, Brother Joseph. It reads, "For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not." There is not upon earth a just man that doeth good and sinneth not. So even the just and even those that do good may commit sins. The apostles committed sin. Much like so the Apostle Peter, who even denied our Lord Jesus Christ because he was put in a situation wherein he cannot profess being a Christian at that very moment because he is in danger of being also maltreated by those who are maltreating his master. He can see what will happen to him if he will confess that he is a Christian. So he denied the Lord Jesus Christ thrice. He even told a lie. But you see, Peter was justified and sanctified by the power of God, because his sin was not committed intentionally or maliciously, Brother Joseph. That's why there is no such thing as sinless people. But those people who are kind, those people who are compassionate, those people who did not sin wittingly,
Those people who did not plan to sin all throughout their lives, they have lived a life of honesty. Of course, they will also be given the chance to be saved. But where will they be included? In the first or the second resurrection? They may be included in the second resurrection after the first resurrection, because the first resurrection will be only for those people who have died in Christ, according to the Bible. That is our answer. Okay mga ka-youthie, so dyan naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. At nakikita ko na dyan sa comment section po ninyo, pati po sa mga live chat natin. Bitin! But anyway mga ka-youthie, so eto nga po ay compilation, no? Still on the idea of afterlife, still on the idea mga ka-youthie nung 1,000 years reign. Pero sa totoo lang po, hindi gaanong natakal pala dito, no? Yung patungkol sa 1,000 years, but more on what happens to us when we die. Na-mention din po sa may last part po ng videos natin, yung patungkol po sa pag-aagaw, no? Yung term nga ng mga protestante dyan is rapture. Anong mangyayari? Sino yung mga unang grupo, unang lipon ng mga tao na aagaw ng Diyos sa alapaap mga ka-youthie. So yun po yung nasagot po sa etong English part na po natin. Pero gusto ko lang din po i-mention, no, yung sa ideya nga po ng pagiging sinless, kasi yun ang parte ng tanong ng babae kanina na mali raw po, sabi ni Brother Eli. So according kay Brother Eli, syempre as lahat po talaga ng tao nagkakasala, I really would like to emphasize yung mga kasalanan ng ibang tao na hindi intentional at hindi malicious mga ka-youthie. Kumbaga, uri ng kasalanan na hindi sinasadya, even if kumbaga consciously ayaw mo talaga magkasala, still, we may have those kinds of sins, mga ka-youthie, yung hindi nga po intentional. Which is, I think, a really good topic. Maybe, hopefully, in the near future, we could also talk about this. Yung discussion more on sin. Kasi God hates sin, di ba po, mga ka-youthie? Ayaw na ayaw ng Diyos ng kasalanan. Pero bakit kaya na sa design sa atin, yung pag-create sa atin, is parte ng human nature ang pagkakasala? So, sana po ay mabigyan po natin ng reaction sa isang maybe Bible study or Bible exposition patungkol po, no, sa pagkakasala nga po. So in general, as to the recap naman po ng ating whole na video compilation ngayon, really enjoyed it. It was quite technical. Lalong-lalo na po yung Visero po na nagtanong na nakapula kanina, na sinabi niyo nga po na adventurous daw siya. Saan daw mapupunta yung soul nga po ng tao? So the straight answer there, at least yung nagets po natin, is yung ating mga kaluluwa ay nasa kamay po ng Diyos. And then pagkatapos po niyan, kumbaga parang naka-reserve po yung mga souls natin. And then come Judgment Day, so yun na po. No, doon na po tayo mabibigyan po ng kahatulan mga ka-youthie. Na-mention na rin po natin in the past months po ng mga episode na buzzer beater na kung saan malapit ka na sa end of your life. Kunwari, si Hitler, no, sa kanyang deathbed ay magsasabi na, Panginoon, patawarin mo ako. Talagang sincere yung kanyang pag-ask ng forgiveness from God. He really believed in God. In short, he was able to do all those things na kinakailangan from a Christian, for example. So the question there would be, kung naka-buzzer beater ka, would you still be saved despite the fact of the evil things that you have done? Comment below mga ka-youthie. Syempre may mga interesting po tayo na nasabi na rin po sa kalagitnaan po ng video. Hindi ko na po mauulit yan dahil nga po it's almost 1 hour din itong video na ito. So comment below, what can you say about this episode? Ano po yung mga paborito niyo po na ni-discuss ni Brother Eli? Mga verses that you really like? You can also comment that below mga ka-youthie. And if you like these kinds of episodes, you know what to do. Please click subscribe. Pati po tayo ng maging parte ka ng 157,000 na subscribers ng Youthie. You can also watch that video here. Dito sa right side. You can also watch this playlist over here, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye! Eternidad, eternidad, magpili ka sining duha. Langit, impyerno din ka, magpili ka sining duha. Hindi ako sa impyerno, kay mainit ang kalayo. Sa langit gid lang ako, kay makita ang Ginoo.